Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras to sa aking pagdadala ng mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo mahal na paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang Panginoon kaligtasan, sa ganang akin kung magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alinlangan, lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. And we cherish the blessed preachings, teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. And also great the beloved Almeida family, to my beloved Corcus co-preachers, sa lahat ng mga kapatiran, to our beloved webcast viewers, mga baguhan, visitors, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, kasama sana ako minamahal sa Cebu. Bukas ang alis. Ngayon ang alis. Bukas ang sakay pa barko. Dahil ang my brother-in-law, kapatid ng beloved ko, na dati pulis, ay kinuha na ng mahal na Panginoon. So, opportunity na sana din na ma-meet namin yung kanyang mga anak na nasa ibang bansa para ma-share ang Word of God. Kaya lang, naka-schedule tayo by Monday na magbaptize ng mga bagong priso sa Isabela Provincial Jail. So, sayang naman yung kaluluwa, minamahal. And then by Tuesday, yung regular nating gawain sa police, sa Second Isabela Provincial Mobile Force Company. No? So, my beloved wife and my son, si J. Lord, sila po yung pupunta. Ngayon, after ng gawain, mag-bus sila minamahal. So talagang mayroong mga nawawala. Amen? May mga isinisilang. Everybody say, praise the Lord. May mga na-backslide. May nagpapabautismo. So, pag once na mayroong na-backslide, yung nabakante, may pumapalit. So, wala talagang, hindi talaga tayo pwedeng marunong, magmapuri. Dahil pag tayo ay hindi na maglilingkod sa Diyos, maraming gustong pumalit sa ating iniwanang bakante. Sabi pa ng kapatiran sa Leyte, nagpa-counsel sa akin, Brad, sabi niya, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Sabi niya, umakyat daw ako sa bundok, napakatirik yung bundok, kumbaga, yung lumot, yung putik, yung parang madulas. Pero pinilit daw niyang umakyat. Ilang beses daw niyang gumulong. Balik doon sa patag. Pinilit daw niyang akyatin. Kasi mayroon doon sa taas. Yun daw ang ginagawa ng mga tao.
mayroong kalahati ng pag-akyat, gulong na naman. Mayroon namang nakalampas, nakaakyat talaga. Mayroon namang huminto na sa pag-akyat, nandun sa patag, ayaw nang umakyat, pero siya, umakyat siya. Pagdating niya doon sa dolo, napakalawak pala na patag. Tapos, may nakaupo, nakaputi. Lahat. Nakita niya yung mga kapatiran. Dikit-dikit yung mga upuan, parang wala nang bakante. So, naghanap daw siya ng bakante. Mabuti mayroong isang bakante. Tuwang-tuwa siya. Umupo siya doon sa bakante na mayroong pag isa nakita niya. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, sa paglilingkod pala sa Malapinon, Brad, mayroon pala tayong, kumbaga, nakalaan na upuan. So pag once na nakaupo ka na doon, kailangan huwag ka nang umalis. Kasi pag may aakyat, pwede kang palitan kung aalis ka doon sa inupuan mo. Kasi nag-aagawan nga sa upuan dahil maraming gustong makaupo doon. So sabi ko sa kanya, ganyan ang ating paglilingkod. Pag tayo'y aalis, mayroong papalit. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung halimbawa, ikaw ay instrumentalist, magaling kang magtugtog, tapos isipin mo, ako nang pinakamagaling dito. Nagulat ka nung umalis ka, may pumalit sa iyo, bata pa, mas magaling pa sa iyo. Kumbaga yung talent mo, lumipat doon sa pumalit sa iyo. Tinuturuan ko lang yan, mas magaling pa sa akin. Taga-observer ka na lang. No? Nanonood ka na lang sa kanya. Kasi ang Malapinon ang nagbibigay ng karunungan. Amen. So yung binigay na karunungan sa iyo, pag hindi mo nagagamitin, aalisin yun. Ibigay doon sa nagpapagamit. Di ba? Yung talents. Yung hindi ginamit na talents, di ba? Pinakuha sa kanya at binigay doon sa pinakamarami. Yung binigyan ng 10 talento, yung binigyan ng 1 talento, hindi niya ginamit. Binaon niya sa lupa. O pinakuha yon. Tapos pinabigay doon sa binigyan ng 10 talento. O hindi naman niya binigay doon sa binigyan ng 5. O mas mababa pa doon. Yung pinakamataas na talento, yung 10 talento na binigay, doon pa ay dinagdag. So, wala talaga tayong rason. Maliit man na bagay, malaki man na bagay, pasalamatan natin at patuloy tayong magpapagamit sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sa panahon natin mahal na Panginoon, mayroon ding nagsialisan. So, hindi tayo magtataka na may itong matalikod talaga. Sa John chapter 6, verse 66. 6:66 ng John. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Tingnan mo. John chapter 6, verse 66. Kumbaga, madaling i-memorize. John 6:66. Dito po sa 1:6, 6:66, 76. Dahil dito ay marami sa kanyang mga lagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Nagsisama sa kanya. Ilocano version, Kyle. Dito po sa Juan 6, ang talatay 66. Nanibo din, adu kadagiti adalan na, nagsanod da, ket saan da nakikuyugen ken kuana. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, ang akala natin yung 12 disciples lang, no? Marami pa palang ibang mga disciples din. So 666,
From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Diba? So maliban sa 12 disciples, di ba, nag-appoint pa siya ng 70, no? Tigda dalawa, inutusan niya. Amen? Amen? Oh. So yung 12 na piling-pili niya, mayroon pang isang tumalikod din. Nag-tridor sa kanya. Oh. So, kailangan talaga prayer, no? Kasi yung si Judas kasi napaibig sa material na bagay. Nung binuhos ng mga babae yung kanyang perfume sa paa ng Panginoon, nasayangan si Judas. Sabi niya, sana binintan na lang yan at ipinamigay natin sa mga mahirap. Pero hindi naman talaga purpose ni Judas na ipamigay sa mahirap. Para mayroon siyang maraming mahawakan. Kasi siyang tagahawak eh. Siyang tagahawak. So, doon siya napaibig sa pera. So, ang versikulong ito, minamahal, this verse shows how even when Jesus was sharing deep truths, not everyone chose to stay with Him. So, nung pabigat na ng pabigat yung tinuturo ng mahal na Panginoon, tumalikod na yung iba. No? Amen. Amen. Kasi karamihan minamahal sa mga sumusunod sa ating mahal na Panginoon, yung signs, wonders, and miracles. Yan yung hanap nila palagi. Na makakita sila ng bulag, nakakita, pilay, nakalakad, kitungin, nagsilinis, talagang yung naglakad ng malapino sa dagat, yung pagkain na ilang pirasong tinapay at isda, ibiglang napakain yung 5,000. Yun yung gustong makita ng mga tao, yung sunod-sunod ng mga tao sa Kanya. Yun naman talaga minamahal ang una, di ba? Bakit tayo lumapit sa mahal na Panginoon? Gusto nating gumaling sa ating sakit. Gusto nating magbakong buhay. Gusto nating mapalaya sa gapos ng kaaway. Tapos pag mayroon ng tinuturo na yung kabanalan, tinuturo na yung pagbibigay, ayun, doon na mag-umpisa, yung iba tatalikod na. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, nung nakita nilang parang, paano to? Kailangan tayong mag-ayuno dahil wala namang nagninegosyo dito. Puro lang sila lakad, pangaral, fasting, pangaral. Ano yung future natin dito? Parang ganun ba? Anong future natin? May sahod ba tayo dito? May insurance ba tayo? Parang ganun. So, tumalikod ang iba, minamahal. So, it highlights the reality that following Jesus is not always easy. And some people choose to turn away when they find it challenging or don't understand it. No? Challenging or don't understand. Grabe naman ito pagpangalan ito. Challenging pala to. Ayaw ko to. Maghanap ako ng pwede lang pabanjing-banjing. No? Or hindi ko na unawaan. Bakit kailangan ganun? No? Hindi ba tayo kailangan sumunod sa uso? Bakit kailangan mahabang buhok ang babae? Bakit ganun ang mga damit? You know? Bakit yung ibang fellowship, hindi ganun? They don't understand. So bigla na lang silang kakalas dahil hindi nila masunod. Hindi sila nagtatanong. Amen. Pero nakaranas sila ng himala. They experience signs, wonders, and miracles. Pero bakit sila nagsialis? Hindi lang nila nakikita, nadarama nila. So pagdating ng paghuhukom, sila yung magsasabi, Panginoon, Panginoon,
Gumagawa kami ng himala sa pangalan mo. Pero sabi ng Malpino sa kanila, hindi ko kayo kilala. Everybody say, praise the Lord. Ang tinutukoy dito, yung talagang totoong nakaranas ng himala. Kung mayroon mga, kunwari, hindi nakaranas, tapos magkunwari na nakaranas, pakalusot ka ba sa Panginoon? Magsinungaling ka. Amen. Amen. So, siguro, talagang totoo nakaranas sila. Gumaling yung kanilang sakit o nangaral sila, nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos, kaya lang, tumalikod sila. Amen. Dahil sa kahirapan, banta ng buhay, pag-uusig. So, sabi ng Mateo 7, 21 hanggang 23, basahin po natin sa Tagalog at Ilocano version. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Dito po sa Mateo 7, 21 hanggang 23. Hindi ang bawat, sa 21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa 22, marami ang magsasabi sa aking araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangapagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23, at kung kayo'y makagayo'y ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Salanan. Ilocano version. Dito po sa Mateo 7:21 hanggang 23. 23. Saan ating titunggal may sa ngagkuna kanyak apo sumrekto ti pagarian ti langit no digat ti ngaramid iti pagayatan ni amak ngadda sa di langit adunto dagiti agkuna kanyak iti dayjay ngaldaw apo saan kami ayaan nagipadto itinagan mo ket itinagan mo pinarormi dagiti sa iro ket itinagan mo naggaramit kami kadagiti adu atatatlag ket siyak ipalgak konto kadakwada uray kaano di kayo nam ammo umadayo kayo kanyak da kayo agar aramid ti dakes. Amen. Everybody say praise the Lord. Warning po to ha. Yung iba naman sabi niya, paano ba? Wala na kasing gawain. No? Kung minsan, yung mga blessings, kung minsan hindi mo alam kung galing sa Diyos ba o patibong ng kaaway. Di ba? Na hindi ka nadala sa mga pagsubok, pag-uusig, hindi ka nawala doon, lalo kang nagsusumikap. Pero pagdating ng blessings, okay na to. Yung pagkakataon na to, papuntahin ako sa anak ko sa Iceland. Gusto kong maranasan doon, malamig daw doon. Gano'n ba? Pagdating mo sa Iceland, mas malamig ka pa sa ice. Everybody say praise the Lord. Amen. Ganda ka. Wala nang aircon doon. Sitting pretty ka lang doon dahil mataas ang sahod ng anak mo na nag-petition sa iyo. Nandun ka na sa Iceland. Kailang, paglilingkod mo sa malapit, mas malamig ka pa sa ice doon. Wala na. Pagdating ng panahon, pagdating ng paghukom, talagang magpakilala ka talaga. Malapit nun. Hindi. Dami akong naranas ang himala, malapit. Naglingkod ako sa iyo eh.
Sa Pilipinas eh. Mayroon pa nga akong nilihas, dying na yun, gumaling eh. Di ba? Mayroon akong bunga, dinala sa gawain. Kaya lang, hindi ka naman nagpatuloy. Sabi ng Pilipinas, hindi na kita kilala. Amen. You are already backslider. So what's a backslider? A backslider refers to someone who turns away from their faith or commitment to God. Paano po ang backsliders? Refers to someone who turns away from their faith. Bagamat sila po'y nakaranas ng signs, wonders, and miracles. Yung binasa natin kanina. Tumalikod sila sa mahal ng Panginoon. Sabi nga, minamahal dito sa unang Juan 2:19, 1 John chapter 2 verse 19, 2:19 ng 1 John. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. Umalis sila sa atin dahil hindi talaga sila kasama natin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unang Juan 2:19. Kindly lang po. Dito po sa unang Juan 2:19, sila'y nangagsilapas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Ilocano version. Dito sa unang Juan 2 ang talatay 19. Rimuarda kada tayo, nyam ditay ida kadua. Tano kadua tay kumaida, nagipagtaeng da kuma kada tayo. Nyam tapno iparangarang daasan nga isuda, amin kad kadua tay ida. Amen. Everybody say praise the Lord. Mabuti pa yung mga NPA, hindi niniwala sa Diyos. Ngayon, naniniwala na. Bautismado na. Kawawa nga yung kalagayan nila dahil hindi naman natin sila nabibisita ng regular. No? Hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos na katulad sa atin. Kung minsan nabisita once a month, dahil sa layo. Wala namang mag-interest din na puntahan sila doon ng ibang mga sikta dahil takot sila. So pag pinupuntahan natin doon, nagdadala tayo ng at least masaya sila, yung mga damit, no? May kapatiran tayong mayroon siyang printing ng mga t-shirt ng mga universidad. So yung mga sobra-sobra doon, yun, binigay. So magdala tayo mga sako-sakong damit doon, mga magagandang damit. Damit sa universidad eh. Uniforme ng mga estudyante. Brand new. Pero matitirik yung dinadaanan natin. Dala-dala natin yun. Pagdating doon, sabi nila, kahit wala na yan, Brad. Kahit wala na kayong dala, kahit hindi na kayo magdala ng relief o anumang pagkain na dala nyo, ang gusto namin makarinig ng salita ng Diyos. Importante sa kanila yon. Everybody say praise the Lord. Pero yung mga hindi naman nakatira sa mga titirik na mga lugar, malalapit lang sa chapel, nagsawa na sila. No? Nagsawa na. Paulit-ulit na lang yan. Mas marunong pa ako dyan. O, gano'n, di ba? Oh. Yung iba naman, bakit pa kasi banggitin pa ang mahal na pastor?
Bakit mayroon pang through the leading prayers? Bakit nakapokus na sila doon? Hindi nila ramdaman, unti-unti na silang nababackslide. Kasi pag isipin nila yung unang pagkakilala ni Salman, hindi naman sila nagko-question ng ganon. Kahit nga yung mga NPA na naniwala sa atin, pag nababanggit natin through the leading prayers of our beloved pastor, alam naman nila kinuha ng mala pastor. Hindi naman sila nagsabi, teka muna Brad, bakit binanggit pa ninyo yung pastor nyo wala naman siya. Grabing pasalamat nila. Dahil alam nila ang ating mala pastor, kumalaban sa komunismo, hindi nila naunawaan dati, mahal pala sila ng Diyos. Nung panahon ng 1980s, kabataan pala sila noon. Nagrarally pala sila sa Manila. Tumanda na sila sa bundok, nag-inpe. At yung tinutuligsa nila, yung galit na galit sila, hinahabol pala sila doon sa bundok at narinig pa rin nila ang ibanghilyo ng kaligtasan at sila po minamahal ay nagbalik loob sa mahal na Panginoon. Amen. O di ba si Robot, pinasok ang kampo ng Abu Sayyaf. Hindi siya naniniwala. Pero nag-obserba siya. Habang binubomba ng mga military ang kampo ng Abu Sayyaf, nakita niya kung paano nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Alam ni Robot, siya yung nakakita na ang mahal pastor ay hindi talaga kumakain araw at gabi sa loob ng 3 buwan. Alam niya buhay lahat ang mga prayer warriors. Siya nakasaksi sa himala. Ay yung nahuli siya at nakulong, na paralyzed, tamaan yung paa niya, binigyan pa siya ng malapastor ng wheelchair, napaiyak siya na talagang grabing iyak niya. Dahil grabing pag-ibig na naramdaman niya. Samantala, hindi naman niya nagawa sa ating mahal na pastor yon sa kampo ng Abu Sayyaf dahil siyempre takot din siya patayin. Pero deep inside sa puso yun nag-observe siya. So hiningi niya yung number ko. Tapos tinawagan ako, sabi niya, Danny Boy, pareho na ang Diyos natin. Si Jesus na rin ang Diyos ko. Sila, Brother Hermie, as kasamahang prayer warrior na kasama mo, bubisita sa akin. Tinanggap ko na si Jesus na aking Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, tingnan mo. Amen? Palakpakan natin ang malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. So, yung mga sa bagay, busy bodies, walang ginagawa. O, puro lang laptop, puro research, kahit ano kinakain, kahit anong turo, binabasa, kahit iba't ibang sekta, nagre-research doon para daw dagdag ng kaalaman. Mayroong nagsabi sa akin diyan sabi na, Brad, nakikinig ako, mayroon siya binanggit na grupo. Nakikinig ako, Brad. Mali ba yun? Tinanong ko siya, bakit ka nakikinig? Dagdag kaalaman, Brad. Ang ibig kong sabihin, kulang ang kaalaman sa Jesus Miracle Crusade? Hindi naman. Dito ako nagbago Sabi niya. Dito ako gumaling bakit naghanap ka pa ng dagdag na kaalaman? Kasi yung mga tao kasi hindi niya alam kung ano yung kaalaman, karunungan. Sabi nga ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang umpisa ng karunungan. Sa Job 28:28, ang karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. At ang pagkaunawa ay ang paghiwalay sa masamang gawa. O sabi niya, humiwalay na siya sa masamang gawa. Nagkaroon siya ng takot sa Diyos nung nasa Jesus Miracle Crusade siya. Bakit pa siya magdagdag ng karunungan? Karamihan sa mga naghahanap ng dagdag na karunungan, nawala yung takot nila sa Diyos. Wala na silang karunungan. Ang karunungan na nakuha nila,
sariling interpretasyon. Amen. Hindi karunungan na nagmumula sa mahal na Pinoon. Kasi ang karunungan na nagmumula sa mahal na Pinoon, hindi yung na-memorize mo yung bersikulo at magaling kang magpaliwanag, kundi mayroon kang takot na magkasala sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. At sabi dito sa Galatians 5, chapter 5, verse 7 to 8, for a while, they seem to prosper, but then they will fall away. For a while, they seem to prosper, but then they will fall away. Karamihan sa mga hindi na dumadalo, okay pa naman ako. Okay pa naman ako. Hindi naman ako na backslide kasi namuhay pa rin ako na may kabanalan. For a while. Pinagpala nga ako eh. Lumago, mayroon akong negosyo, may sasakyan na ako. For a while. Sabi dito, for a while, they seem to prosper, but then they will fall away. Everybody say, praise the Lord. There seemeth a way right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kamatayan, kapahamakan sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Huli na ang pagsisisi. That's because of pride. Ganoon naman talaga eh. Wala namang ibang kasalanan talaga. Pride. No? Atin pong basahin. Dito po sa Galatia 5, sa 7 hanggang 8. 7 hanggang 8, sa 7, sa talata 7, nagsisitagbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan? Sa 8, ang paghihikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Dito po sa Ilocano? Galatians 5:7 hanggang 8. Nagtartaray kayo anaimbag, si SNO tinanglapet kada kayo, tapno di kay tungpalen tipudno, daytoy apan nakaawis saan nga agapu iti dayjay mangayab kada kayo. Amen. You did run well. You did hinder you. You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. Sinong naghadlang sa inyo? Nung una ay talagang tumatakbo kayo ng magandang takbo. You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Tapos ma-realize na lang ninyo, sabi ng 8, this persuasion cometh not of him that calleth you. Hindi pala kalooban ng Diyos yun. Hindi pala sa Kanya galing. Amen. Amen. Akala mo sa Kanya galing. Meron kang naglibre sa akin ng lugaw doon sa Luneta. Kasi kilala ko sila na humiwalay na eh. Pero pag mga malalaking pagtitipon, sumisingit-singit sila doon. Nagpapakita. Nakita ako, Berden, librehin kita ng lugaw. Palibre ng lugaw. Okay. Habang kumakain na kami, huwag mong isipin na rebelde na kami, ha? Kahit wala na kami sa Jesus Miracle Crusade, sabi niya, pero si mahal na pastor pa rin ang aming pastor. Wala kaming kinikilalang propeta, si mahal na pastor pa rin. Pero naghiwalay lang kami dahil hindi naman kami pwedeng pupunta sa ibang sekta. Hindi naman kami pwedeng pupunta sa iglesia. Wala namang katotohanan yan. Dating daan o ano pang mga sekta niya, wala naman sa katotohanan. Alam ko namang wala sa katotohanan yan. So nag-organize lang kami ng ibang grupo. Pero si mahal na pastor pa rin ang aming pastor, sabi niya.
Sabi ko, sinungalingan yan. Parang nagalit sa akin. Bakit naman? Hindi ako maniwala na si Malapastor pa rin ang inyong pastor. Bakit naman? Bakit? Inutosan ba kayo ni Malapastor na magbuo ng ibang grupo? Siya bang nag-utos sa inyo? Hindi. O hindi pala kayo inutosan eh. Hindi si Malapastor ang inyong pastor. Kasi kung alam ni Malapastor yan, hindi siya papayag. So gumawa kayo ng isang bagay na hindi naman inutos ng Malapastor, tapos sasabihin nyo, si Malapastor pa rin ang pastor. Bigla akong iniwanan. Ako tuloy nagbayad sa lugaw. Hindi tuloy ako nilibre. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So wag po tayong maniwala doon. Na-deceive sila. They were deceived by their pride. No? You did run well. No? Talagang mainit sila nalilingkod. Daming mga nasave din. Daming mga bunga rin. Who did hinder you that you should not obey the truth? This persuasion comes not of him that calleth you. Amen. So, ma-realize mo na lang, hindi pala sa Panginoon. So, nabalitaan ko, nawala na rin yung grupo nila. At unti-unti na silang kinuha ng mala Panginoon. So, yan ang delikado eh. Everybody say, praise the Lord. Huling talata. Jeremiah 44:16. They have turned away from me and are not willing to listen. If you are not willing to listen, dahil ang akala mo, you are, mayroon ka ng naipong karunungan. Hindi po karunungan yan. Kayabangan. Kasi akala mo, mayroon ka ng alam. Di ba? O, di ba yung prodigal son? O, hiningi niya yung share niya. Hindi naman siya marunong mag-manage. Nawaldas niya yung share niya. Nagutom siya. Gusto niyang kainin yung pagkain ng baboy. Buti hindi siya pinapakain. Hindi pumayag yung nagpakain ng baboy. Naalala niya, kahit hindi na ako ituring na anak, prinsipe sana siya, hari yung ama niya. Kahit hindi na ako ituring na anak, basta makakain lang, masarap yung pagkain ng mga katulong. Kahit maging katulong na lang ako. Buti na lang nagpakumbaba siya. Kasi yung pagsabi niyang, babalik ako na hindi na ako ituring na anak, yun ay sign of humility. Parang babalik siya na wala na siyang kwenta. Tanggap na niya yun. Pero hindi niya alam, inabangan pala siya ng kanyang ama matagal ng panahon. At yung damit niya, wala ng ligo-ligo na marumi na, pinalitan ng damit ng prinsipe. At nagpakatay yung kanyang ama ng maraming mga alagang hayop na matataba. Kumbaga nag-fiesta sila, nag-celebrate sila. Yung namang mabait na anak, pagdating nagulat, bakit ang saya-saya ng kaharian? Matagal nang hindi masaya. Dahil alam naman niya na mulang lumayas yung kanyang kapatid at nagwaldas-waldas sa labas, yung prodigal na anak ng hari, malungkot yung papa niya. Malungkot din ang kaharian. Siyempre, malungkot ang hari, malungkot din ang mga tao. No? Itaka siya, ang saya. Bakit kaya? Saya, bakit daddy? Bakit mahal hari? Bakit masaya? Yung anak mong kapatid na nawala, yung kapatid mong nawala, anak, bumalik na. Tuwa yung hari. Kung bakit binalita niya sa kapatid niya, bumalik na anak.
Siyempre nagtampo. Hindi ko naalaala na ako ay kinatayan ng ganun. Na masaya yung buong kaharian. Itong pasaway na kapatid ko naging masaya ang buong kaharian. Tampo siya. Pero pinaliwanag naman ng kanyang ama na lahat na naiwan sa akin, para sa'yo na yan. Wala nang bahagi yung kapatid mo. Masaya lang tayo dahil bumalik siya. Amen? Hindi naman siya bumalik para manghingi pa ng share. Kinuha na niya yung share niya hindi siya bumalik na para ituring pa rin siyang anak. Basta makakain lang. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Oh. So, yun ang totoong nagsisisi. Hindi yung pagbalik. O kailangan, pagbabalik ako dyan, kung preacher, pagbalik ko dyan, kailangan, tatayo ako sa pulpito. Oh. Pag halimbawa, soloist, kailangan pagbalik ko dyan, ako na naman ang magsulo kasi akong magaling ang buses. Wala, huwag ka nang mag-ambisyon ng ganun. Basta importante, nakabalik ka. Amen? Jeremiah 44:16, they have turned away from me and are not willing to listen. Huling talata, pakihanda po ang ating mga instrumentalists and singers. Jeremiah 44:16, kindly lang po. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 44, 16, tungkol sa salita na iyong sinalita sa amin sa pangalan ng Panginoon, hindi ka namin titinggin. Dito po sa Jeremiah 44, ang talatay 16. No may papanti saong nga insaong, kada kami itinaga ni Jehova, da kami sa anda kanto nga ipangag. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ano po sinabi sa 44? 44 ng Jeremiah 16. As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto you. Alam nila salita ng Diyos yun. Pero anong sabi ng mga tao? Hindi ka namin papapakinggan. They have turned away from me and are not willing to listen. Pag hindi na makikinig sa salita ng Diyos, delikado na po yun. Amen. Hindi po salita ng preacher. Hindi po salita ng mahal na pastor. Kasi pag once na tatayo ka sa pulpito, ang salita na binabanggit ng isang mangangaral, ina-anoint ng mahal na Panginoon yan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi pag isang preacher tatayo sa pulpito at magsasalita sa sarili ng salita, ay may palo talaga yan. Hindi exempted yan. Pag nagsasalita siya ng sarili niyang salita, hindi siya nanalangin, hindi siya guided ng Holy Spirit, sigurado yan. Hindi magtatagal. Tatanggalin siya ng mahal na Panginoon dyan. Amen? Amen. So, katakot-takot na prayer. No? Ang mahal na pastor, hindi nga nagsasalita. Bago siya tatayo sa pulpito, sinusulat lang niya. Kung anong gusto niya, anong kailangan niya, sinusulat lang niya. Ayaw niyang magsalita. Para pag nagsalita na siya sa pulpito, nandiyon yung anointing. Kahit nanonood lang sa telebisyon yung may mga sakit nagsisigaling. Amen. Kahit hanggang ngayon, minamahal. Alam sabihin mo na, hindi na ako manood kasi mahal na pastor, nasa langit na. Pero ang anointing, nandiyan pa rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para bang sinabi mo, ayaw mo nang maniwala sa Bible dahil ang nagsulat dito nasa langit na. Hindi From Genesis to Revelation, patay na po ang sumulat nito.
Hindi po, wala pong buhay. Pero pag basahin mo yan, sinulat nila, nandyan yung anointing. Nandyan yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So backsliding often involves turning away from God's ways. Ha? Huwag po nating i-claim. Pag ikaw ay wala na sa mahal na Panginoon, sabihin mo, nandyan ka pa rin. Kay Kristo pa rin ako. Sabi nga na sa Bible kanina, di ba? Pag alis mo, ramdam mo pa rin yung blessings. Na-charge ka eh. Na-charge ka. Kumbaga kung cellphone pa, full charge ka. Pag alis mo, nagpa-function ka pa rin. No? Hanggang maglobat yan, kahit anong gawin mo, hindi na magka-charge. Hanggang totally disabled. No? Hallelujah. Ayokong mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may lining bawat umaga. Mula nang makilala ka, Hallelujah. ayokong mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Oh, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para po sa mga baguhan. Sa ating mga beloved webcast viewers, mayroon po kayong katabi ng mga unbelievers. Hallelujah. Ilapit nyo sa mahal na Panginoon, minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay patuloy na ginagamit ang ating beloved parents in the Lord para i-guide tayo, minamahal. Totoo po yun, nasa langit na sila. Hindi na nila alam ang ating pong mga ginagawa. Hindi na nila alam kung anong nangyayari sa mundo. Pero patuloy pa rin silang ginagamit ang mahal na Panginoon.
example, nung kami ay papunta ng Zambia, nandoon kami sa Qatar, preparation for going to Zambia, ang visa namin. Napanaginipan ko ang ating beloved parents in the Lord. Nandiyan ang malapastor, beloved assistant pastor. Sabi ng ating beloved assistant pastor, anak, mag-ayuno kayo ng 3 araw absolute para magtagumpay ang kursada sa Zambia. At huwag kang mataranta, anak. Pag mag-English ka doon, isipin mo na yung English ay sarili mo ng wika para maunawaan kanila. Tapos naka-smile ang beloved pastor. Tapos pati ang beloved mother na nagsabi sa akin. Sumagot ako, opo. Tapos bigla ako nakagising. Kininto ko sa beloved ko. Kininto ko sa ating may beloved ko, Preacher Vinci Benito. Nagayuno kami sinunod namin yon 3 days absolute fasting. Maraming mga hadlang, pero tagumpay ang pagpunta namin doon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi alam ng mahal pastor yon, pero sila ang ginamit. Kasi pag magamit ang mahal na Pinoon ng hindi natin kilala, magduda tayo, sino yung napanaginipan ko na, hindi ko naman kilala yun. No? Kahit propeta pa yon, kahit apostol pa yon, hindi naman natin kilala, hindi ka maniwala. Pero dahil kilala mo, yun ang pastor mo, yun ang parents in the Lord mo, ginamit ng mahal na Panginoon, susunod ka. Amen. Amen. Hallelujah. So para sa mga baguhan, ating mga viewers, mayroon pong 4 na reglamento. Yung 3, tayo ang gagawa. Yung pang-4, Diyos ang gagawa. Ano pong gagawin natin? Sumampalataya. Yun ang una. Magsisi at magpabutismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sa patuloy nating pagdalo, paglingkod sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ang magbautismo sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Sumulong kayo sa panalangin, mga baguhan. Mahal na Panginoon, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras to. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mga Pinoon, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan, iligtas mo sila, 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung manalangin sa ating po mga pangailangan. Ilagay lang po yung kanang kamay mo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala kang sakit, ano po yung makahilingan, ating pong ilapit sa mahal na Panginoon. Magkaisa po tayong manalangin kay mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin pa Jesus. Minsan pa mahanapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga amin naisip na gawa. Nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya. Sa iyong banalapan, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Bunga ng mga panalangin ng iyong mga nilangisan. Hallelujah, hallelujah. Aking sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tumalon po tayo ng 3 beses, sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating po nga beloved brother